Good morning, 1:30 AM na at bibiyahe tayo ngayon mula Tanay Rizal hanggang Samar Province. Magkakarga lang muna ako ng 600 pesos na gasolina para malayo-layo na ulit yung susunod nating pagkagasolinahan. 600. 600. Alright, sa mga nakakaalam po ng lugar na to, nandito pa ako ngayon sa may boundary ng Tanay Pililya, sa may Hebron. Dito lang muna tayo nagpagasolina. At malayo-layo yung aking bibiyahin mga lods. First time ko lang sa ganitong long ride. Ayan, Pililya Rizal, baby. Alright, long ride, baby. Yun na nga, 1:30 AM ako umalis sa bahay kanina at para maaga-aga naman tayong makarating. Ayoko kasing gabihin dito sa may parting Sorsogon dahil mahina yung aking ilaw. Pero natsatsaga naman. Tingnan nyo naman hindi na tayo nakapagpakabit ng mini driving light dahil kulang na tayo sa oras mga lodi. Bali ang estimate nga ni Google Maps dito ay aabutin tayo ng 15 hours kaya medyo talagang mapapalaban tayo dito. So hopefully sana naman ay walang mangyaring hindi maganda, hindi na sana tayo magkaaberya sa daan dahil yung gamit kong motor ay 9 years old na. Isa itong Yamaha SA 150. First time na ilo-long ride sa loob ng 9 years mga tropa, mga idol. Time check 2:30 AM, location Pangil, Laguna pa rin. So malayo-layo pa pero kaya naman mga lods. Sa mga nakakaalam ng lugar na to, shout out sa inyo. Thank you for watching. Ito mga lods, tanggalin ko muna tong sapatos ko dahil mayroong hindi maganda doon sa unahan. Red shoes, yan ang aking gamit ngayon. Mayroon ako nakitang baha banda ron, malalim at talaga namang mababasa ang aking sapatos kaya magpapaa muna ako. Ayaw ko kasing magbiyahe ng malayo na basa yung aking sapatos. Talagang mapapalaban tayo dito. So ito na agad, unang challenge, lulusong tayo sa baha. Sana hindi tayo matirikan ng motor. Yun, let's go. Maganda naman ang panahon, no? Bakit kaya ang taas ng baha dito? Parting Laguna to mga lods. Baka mapadaan kayo dito. Kung scooter yung dala nyo ay alanganin kayo dyan. Baka tumirik yung inyong motor. So kakalipas nga lang pala ni Bagyong Paulo at sabi sa weather news ay maganda naman ang panahon. Pero merong mataas na baha dyan sa may parting Pangil, Laguna. Yan at nasuot ko na yung aking mahiwagang red shoes. Ready to go na ulit.
Let's go. Back na ulit tayo, mga lods. Wala pa man lang tayo sa 1/4 ng ating bibiyahin. Almost 600 plus kilometers mula Tanay hanggang Allen Samar. Mamaya mga lods, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa biyahe na to. Kasama na yung gasolina, mga ticket, expenses at kain. Location mga lods, nandito na tayo sa Gumaka, Quezon. Dito na tayo inabot ng sunrise, napakagandang sunrise mga lods. So, talaga namang sulit sa biyahe pagka ganito yung mga tanawin. Hindi na nga pala ako nakapag-video mga lods sa sa old zigzag road dahil napakadilim, hindi maganda yung footage na nakuha natin doon. Time check mga lods, it's already 7:30 AM at pahinga muna. Meron tayong nakitang problema dito sa aking motor. Ayun oh, dumudura na ng langis. Nasira yung ating oil seal. Nasobrahan yata sa bounce. Grabe kasi yung mga daan, no? Ang lalalim ng hukay. Breakfast muna. Lugaw muna ako dito sa kanto para merong energy sa biyahe. Mahirap magbiyahe ng gutom. Kain tayo mga lods. Welcome to Bicolandia mga lods. Dati sa mga vlogs ko lang to nakikita yung arko na yan. Ngayon ay nadadaanan na natin. Yoy, sarap magmotor. Aray ko, checkpoint. Fast forward, nandito na tayo, natatanong ko na yung perfect cone. Kaya lang medyo may mga kumot na ulap. Hindi natin makita yung pagka-perfect ng kanyang cone. Napakaganda. Dati sa mga libro-libro lang ito nakikita. Ngayon ito na. Actual footage, baby.
Ito na yung ating magiging second na pagasolina. May 2 bar pa naman na natitira pero dadagdagan na natin ng 300 pesos para hindi tayo mabitin. So unang karga natin 600, pangalawa ito 300, 300. 900 na lahat. Unleaded. Saan ba niya sir? Samar. Pa? Samar. Oh. Let's go! Solo ride lang muna tayo ngayon. At long ride na rin. Fast forward ulit, nandito na ako sa Sorsogon. Medyo malapit-lapit na tayo sa Matnog Ferry ticketing booth. Kanina nagpares lang ako doon sa tabing kalsada. 60 pesos na pares para sa tanghalian. Ngayon ay bakbak na ulit. Nandito na ako sa napakagandang lugar ng Sorsogon. Buti pa guys dito sa Sorsogon, no, kahit ganito yung daan, ang ganda. Compare doon sa parting Quezon, no, ang grabe yung lubak-lubak. Dito talagang mapapawaw ka sa ganda. Malapit sa dagat. So shout out sa mga nakadaan na dito sa lugar na to ng Sorsogon. Big shout out sa inyo. Nandito na ako ngayon sa ticketing area at nagbayad ako ng 600 pesos para sa motor. So magkakaiba daw yung pamasahe niya, no? Depende sa motor. Kapag mga click at mga maliliit na motor, siguro mas mababa dyan, no? Hindi 600. Ito kasing sa akin medyo malaki, kaya 600 pesos daw yung singil nila. Plus pamasahe sa tao sa ferry na to mga lods ay 180 pesos. Tapos yun sa mga windows pa na mga babayaran. Sa wakas, ito na 3:30 PM, nandito na tayo sa Matnog Port. So umalis tayo sa bahay kaninang 1:30 AM. So mabilis lang at sakto lang yung ating biyahe. Saan? Saan? Let's go sa Coast Guard. Ganito pala yung proseso doon, no? Pagdaan mo sa guard, papakita mo lang yung mga tickets na binigay sa'yo doon sa ticketing booth. And then pagkatapos noon, ma-check nila, diretso na dito sa office ng Coast Guard para mag-register ng pangalan at ng pipirmahan mo rin, no? May cellphone number din silang kinukuha dyan. So ito na yung office ng Coast Guard dito sa Matnog Port. Mag-register lang muna ako.
yun at kailangan din palang ibigay dito yung mga ticket na nakuha ko dun sa ticketing booth para i-verify din yata nila, tapos ibabalik din naman sa'yo. Tapos iba-iba yung mga designated na pagre-registruhan mo. Sa motorcycle lang. Kung sa mga tracking lang yung bibigay sa'yo papeles, pipirmahan. So yun, diretso na tayo doon. Mag-aantay na lang tayo ng mag-loading. Santa Clara nga pala guys yung barko na sasakyan natin. So sabi it's 6 PM pa daw yung alis, kaya mag-aantay muna ako dito sa waiting area sa tabi ng mga motor din na sasakyan, no? Dito sa may puno ng nyug. So recap lang muna guys, step by step process, no, sa pagkuha ng ticket. So bali ang unang gagawin is magpapa-register muna doon sa mga booth, and then pag okay na, magbabayad ka, and then kukuha ka ng mga tickets na ibibigay sa'yo. At pagdating mo dito sa may gate mismo, ipipresent mo lang yung mga tickets na binigay sa'yo, and then diretso ka doon sa Coast Guard para mag-register, at iintayin mo na lang yung pagsakay nyo sa barko. At ito na nga, at nandito na ako sa loob ng barko. At sa mga oras na to ay karamdam ko na yung talagang pagod sa katawan, yung alay sa likod, sama-sama na, at inaantok na rin ako. Time check guys, it's already 8:30 PM at ito, palabas na kami ng barko at nandito na kami sa Allen Samar. Magkano nga ba yung nagastos ko sa biyahe na to? Ito na at sasabihin ko sa inyo. Una, sa gasolina, gumastos tayo ng 900 pesos. Plus sa breakfast at lunch, 120 pesos. At doon naman sa ticket, no, gumastos tayo ng 830 pesos. So bali ang total all in all na nagastos ko ay 1,950 pesos. Yun, thank you sa pagsama nyo at ito na, lalabas na tayo ng barko. Welcome to Allen Samar. Thank you for watching guys. Hanggang sa muli.